manner that is biased. If I was looking at the transcript today, in fact, if there was any time that Senator Angara was asking questions, it was all pointed critical of the prosecution, kung titingnan po natin. So, we don't see any reason why it's only being done now, except for the fact that obviously they had been planning to do it. They were just looking to do it at a time when it's going to appear like really it's going to be an ambush. Panghuli siguro is, if we use that as a basis, the reasons for which they cited, there are other members of the Senate impeachment court that should likewise be asked to inhibit. You have the Senate pro tempore, Senator Jingo Estrada, whose brother, Congressman J.V. Ejercito, is likewise a complainant. You also have the Senate President himself. His son is a member of Congress and is likewise a complainant. So, if this will be the basis, then wala na pong matitira dyan, ano? This is a political process. We have to remember that. It's not like a judicial proceeding na, ito, pinag-uusapan din namin nila, San, even at the onset, is that this is not a judicial proceeding where they're trying to apply the rules on inhibition, na pwede kang, pag ang isang judge nag-inhibit, maraming pwedeng ipalit dyan. There are rules of succession or replacement. You have a pairing judge, you have an executive judge, na po pwede mong ipalit. If we are to entertain this particular motion today, who will be next? Iisa-isahin nila yan at wala nang matitira. Sa tingin nga po namin, if there's any party that should have filed for an inhibition, kami yun. Kasi ang tagal na namin nakakastigo dito, no? At madalas wala sa lugar. Pero we have taken it on the chin because it is a political process. You cannot replace them. When they inhibit and you compel them to inhibit, and if they do so, there is no replacement mechanism. Eh, paano natin ma-reach yung 1/3? O yung 2/3 number na yon? Babalik na naman ba tayo sa Supreme Court? Are they laying the foundations for questions later on to bring it to the Supreme Court? Parang gano'n na naman po yung design, no? Na nakikita po namin. At siguro, yung pinakakwan dyan is, I think we've said from the onset, when we faced that question, as early as 3 months ago. As early as 3 months ago, sinabi na po natin yan. You look at the records of the senator and the congressman, they have had divergent views on the impeachment of GMA. Si Congressman Sani was in favor of it. You look at the value-added tax, Congressman Sani was against it, opposed to the position of the father. There are many other divergent positions. So, sana noon pa kung totoong sincero itong inhibition motion na ito. Pilit nilang dinidiin, Cathy, yung mga puntong nais nilang talagang tumatak sa isipan natin, mga kababayan. Mapapansin po natin na kahit medyo hindi na i-focus ito during the trial. Well, that's part of the process dahil nga, Mark, paulit-ulit na sinasabi na itong impeachment ay isang political process. Medyo maganda ang takbo ng ating trial sa hapong ito. Nakarami, mukhang this is the first time na napakaraming ebidensya or testigo ang naipresenta. Anong tingin mo dito? What accounts for this speed, Attorney Trixie? I think nararamdaman na rin ng mga senador yung rigors ng trial na to, no? Kung tayo, ramdam din natin on this end. It must be more difficult for the senators kasi hindi sila pwedeng umalis, eh. So, in addition to that, talagang stricto na rin ang requirement na at least i-explore mo na yung possibility makapag-stipulations dito. So, na-minimize din yung opportunities. And I'm not saying that this happens, no? Opportunities for grandstanding. So, nawawala na rin yun. It becomes all work now and very, very serious work. So, maganda ang development na ito. Kanina nga, Mark, ay nagkaroon ng manifestation si Senadora Miriam Defensor Santiago at siya ay nagbigay ng mga dahilan kung bakit may rason para i-compel ng Senate Impeachment Court itong mga kasali dito sa paglilitis na ito na pabilisin at iabot dito sa deadline nila na June 7. Samantala, kanina rin ay itinanong niya at sinagot din naman niya yung kanyang manifestation tungkol dun sa karapatan
or jurisdiction ng Senate Impeachment Tribunal na questionin itong legalidad na naganap na transaksyon tungkol dito sa Basa Guidote Enterprises at sa Manila City Government. Pakipaliwanag po, Attorney Trixie. Ang sinasabi po dito ni Senadora Miriam ay hindi na kailangan o hindi na dapat bigyan ng pagkakataon na questionin pa ang intricacies o legality ng transaction ng uukol sa Basa Guidote. Dahil nare-raise ng prosecution dito ang issue ng kung nararapat ba na i-expropriate itong property na to. So marami tayong nakikita na naririnig ng mga tanong during the course of the cross-examination na nagpapahiwatig na gusto nilang questionin yung legalidad nito. Ang sinasabi ni Senadora Miriam is ang sufficient lang kasi ang issue lang naman dito ay kung nai-report ng tama ng nasasakdal ang kanyang assets at kung tama na hindi niya na-include ang assets na 34.5 million na naging bunga ng pagbebenta ng property ng Basa Guidote. So dapat kinukulong na lang dun sa issue na yon at masyado ng collateral yung issue pa ng legalidad ng Basa Guidote at yung expropriation ng property nito. Itong mga issues, Cathy, mukhang nakikita nga natin, even the presiding officer, Senator Enrile, tinatanong niya sa prosecution, does this hurt your case in any way? Pati sa depensa, tinatanong din niya, does this hurt your case in any way? Mukhang, because the issues have been laid clear before them, yun na yung ginagawa nila, Attorney Trixie, parang nililimitahan. At as a matter of fact, ang lumalabas din dito ay na nag-guide tayo ng Senate President na nagiging maliwanag ano na lang ang natitirang issue. At pinapakita din niya na ang mga ebidensya na dapat pang ipakita dito ng depensa or ng prosecution in terms of rebuttal evidence ay ikulong na lang dito sa mga natitirang issue na to. So at in the same manner, pinapaalala ng Senate President, ito yung charge, ito yung issue, ito na lang ang pwedeng ebidensya, wag na kayong magsumite pa ng additional dyan. But at the same time, Attorney Trixie, alam po natin na may karapatan itong inaakusahan na ipaliwanag yung kanyang sarili. Hindi ba, at the rate things are going right now, hindi ba nasasakripisyo itong karapatan ng punong mahistrado sa tingin mo? Sa tingin naman natin, hindi. Kasi may mga issues, for example, na natatahak dito sa pagpresenta ng depensa na naging subject na ng memorandum. Ang isang halimbawa dito, yung delivery ng Bellagio property na naging part na nagka-simultaneous submissions of memorandum na sila kung kailan kailangan i-report ng nasasakdal ang kanyang income dun sa SALN, na naging, ang kanyang assets na ang Bellagio ay isa dito. So, since subject na siya ng memorandum, ang pagpresenta pa ng additional evidence ng depensa ay mabigat na yung burden nila. Kailangan maipresenta nila. Hindi pa yung nai-include dun sa memorandum na yon. Dahil kung na-include na yon, nagiging superfluous na ang kanilang pagpresenta. At maliwanag din sinasabi din ito ng Senate President. Natanong namin ni Cathy kanina kay Attorney Jimeno na yung interest nilang idepensa si Chief Justice before the people. Dati, Attorney Trixie, kahit na stipulated on, binabasa pa rin nila into the record. Ngayon, mukhang pumapayag sila stipulate and move on. Does this mean na kampante sila sa public opinion or sa tingin nila because of the break na nawala ng interest ng kataong bayan? I think kampante sila dun sa evidence nila more than it is on public opinion. Dahil maliwanag naman sa continuous na sinasabi ng depensa is ang punteriya nila dito ay magpresenta ng ebidensya within the Senate impeachment court. Hindi sila masyadong nag-argue ng kaso nila in public or dun sa tinatawag nating court of public opinion. So para sa kanila, it's more like they're just sinisiguro na lang nila. Itong mga nakikita natin, yung mga pinipresenta nila na ebidensya, records keepers, mga ano na lang to, kumbaga, mga collaterals, mga plugging the little holes na nakikita nila. Pero in general, na-explain na nila dun sa SALN, maliwanag na ang depensa nila ay ang pagtanggap ng pera doon sa Basa Guidote at yung delivery ng kanila ng condominium property. So, ang natitira na lang rin, yung isa pang charge is yung dun sa FASAP case. Kung sa tingin ng depensa, ay necessary pang sagutin yon. So, ang tingin ko dito is that actually they're confident of their evidence.
ngayon ang dapat inaantabayanan na natin is kung ano ang magiging rebuttal evidence pa ng prosecution. So Pero you think they are moving close to finishing Yes. Article 2 Yes. and moving on to Article 3? Pero sinasabi Article mo na 7, Article 3 with the FASAP. FASAP, Yes. Sinasabi mo na if they choose to answer that, so Yes. pwede bang hindi sagutin ng depensa ito? Pwede, kasi kung sa tingin nila ay hindi na umabot dun sa burden ang prosecution, maipakita na may kaso man lang or merong reasonable cause na pinakita ang prosecution na merong kasalanan dito ang nasasakdal. So ano lang ang naipresenta ng prosecution dito? Yung naudlot na testimony ng head ng FASAP at na sinasabing pinakialaman daw ang kaso dito. And on the other hand, meron namang naisumite even in the course of the presentation ng prosecution's evidence yung mga actual na nangyari dito. So, kanino na nalaglag yung kaso, sino yung ponente, ano yung naging antecedent events. Lumabas lahat ito dun sa course ng cross-examination. So, pwede ring sabihin ng depensa na andyan na lahat hindi na necessary na magpakita pa ng additional na evidence. Pero balikan natin konti, Attorney Trixie, yung Article 2, yung sa SAL-N entries mismo. Yes. Ang hindi pa natin naririnig from the defense ay yung explanation of money in, money out, Yes. and money converting into real property. Kumbaga yung pagtahi-tahi ng lahat ng impormasyon na nailahad, Yes. both ng prosecution at ng depensa. Sa tingin mo ba, hindi nila gagawin ito or sa tingin nila yung mga substantial compliance na naman nasasabihin nila hindi naman ganun kalaki ang diferensya, sapat na yun na ganun ang ginawa ni Chief Justice? Kasi ang mangyayari dito, kung sa tahi-tahi lang, ang mag-rise sa isip ng taong bayan, natin lahat na na ang appropriate na witness dito para itahi lahat yan ay ang nasasakdal Chief Justice. mismo o kaya ang kanyang misis, kung sino yung nag-engage dito sa mga transaksyon na ito. Ngayon, pwede ring sabihin ng depensa na it is enough na nasalag namin yung individual charges. Kailangan ipag-isipan pa nila, kailangan pa ba namin tahiin yan? Kailangan pa ba namin ipakita yung conversion ng cash into assets? Or pwede rin naman nilang sabihin, hindi kami nag-convert. Yung binili namin dun sa condominium, utang or from another source. Ang pwede nilang sabihin dyan is, kung babasahin ninyo, ang amount na natanggap ng nasasakdal dun in the form of salaries ay sufficient para mabili yung mga assets na yun, hindi na nila kailangan tahiin pa yun. Yan ay aantabayan na natin. And it will also depend on the Senate impeachment judges kung sapat na nga bang depensa yun. Samantala, Attorney Mark, sa puntong ito ay nagsasagawa naman ng kanilang press briefing ang defense team. Panoorin po natin. Yung sumunod po na testigo was ito po yung sa BIR, okay? Si Kadangin, ano po? At ito po ay pinakita na meron po ditong opinion ng BIR na nagsasabi na hindi po kailangan bayaran ng tax capital gains ang bentahan ng lupa sa lungsod ng Maynila at ng Basagidote. Ang pangatlo po ay makikita niyo ay si Mr. Quintanar. At dito po, napakahalaga po na napatunayan dito kay Mr. Quintanar. Sinabi po na yung mga difficulties o yung problema na ni-raise ng Pamilya Corona sa condominium unit ay dahilan para pa po hindi ideklara yon sa SAL-N. Kaya po, ito ay nadeklara lamang sa 2010 at ito po ay inadmit ng kabilang panig. So napakaganda po sa amin noon. Yung sinasabi niyo po, yung dalawa, siguro po, kaya sinabi yon ni Senate President, sabi niya, hindi naman na tinatanong kung nagkaroon ng bentahan o hindi. Okay na siya doon. Mukhang kumbinsido na sila. Yung fact ng ordinansa, siguro sa kanya hindi na ganun kaimportante. Yun lang saan talaga intention doon. Ma-stipulate na merong ordinansa na inalaw yung bentahan. Yung ikahuli po, na siguro binigay na rin ng aming kasama na para na rin nga hindi humaba dahil nga pag pinilit namin sasabihin humaba, is in connection with the Basagidote pa rin po. Ito po yung sino po ang may possession o presently may hawak ng lupa na tinutukoy doon. So, yun po. So, hindi po kami nababahala